At nung nakaraang Sunday nga ay nag-decide na naman kami na kumain sa Riverside. Parang naging mandatory na namin ang magkakapatid na kada Sunday after ng church service ay kumain kami sa Riverside. Masarap naman kasi talagang tumambay sa likod bahay namin. Bukod sa malamig, ay katamtaman din ang panahon nung last Sunday. Bago kumain, syempre pray muna si Bunso. Lord, In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At mukhang nagmamadali na si Bunso, gutom na yata. Kasi ang bilis naman ng pray niya. Na naman ang mga chikiting na mga kasama namin. Ito kasi talaga yung day na favorite nila. Yung maliligo na naman sila sa rampa. Ay, sa Riverside para magandang tignan. Isa nga rin ito sa dahilan kung bakit nahihil ang childhood namin. Nung mga bata rin kasi kami, naliligo din kami dito sa Riverside. Hindi nga lang ganito kaganda ang itsura niya dati kasi marami pang puno sa paligid. Ngayon kasi is inayos na ng DENR at ng government ang Riverside at kung mapapansin nyo, isementado na ang mga gilid nito. At late nang dumating yung isang pinsan ko kaya ngayon lang siya kumakain. Ito naman yung biyanan kong lalaki at yung panganay kong anak. Mahal na mahal niya yung apo niya kaya binabantayan niya pa talaga. Kasi naman si Hailey ayaw na yatang umahon. Lagi-lagi na lang siyang ganyan every Sunday. Sasabihin niya, saglit lang siya maliligo pero ayaw na niya talagang umahon. Ito naman bunso ko, kahit tapos na kaming kumain ay humirit pa. Favorite niya yata yung pastil na gawa ng Didi Nonong niya. Sa totoo lang, siya nga yung bumasal o yung nagsimulang kumain ng pastil. Pagkabukas pa lang ng lalagyan ay kinain na niya hanggang sa huli. Aba at nag-request pa ulit ng kanin at toge, parang hindi nabusog si Isia kanina, humirit pa talaga. Uy, nakikipag-cheers pa sa nonong niya. Kaya naman sa mga anak ko ay hindi masiselan. Kahit anong ulam ay kinakain nila. At sanay talaga sila sa simpleng pamumuhay. Yun naman ang ipinagpapasalamat ko sa araw-araw. Kaya hindi na kami nahihirapang mag-isip kung ano ang iuulam namin sa araw-araw. Ito nga palang kapatid ko ang naka-assign sa pagbabantay sa mga bata. At mukhang pati sila ay nag-e-enjoy. Siguro nga ay naaalala nila yung panahon ng kabataan namin na ganun lang din kami kaedad. At etong pinsan ko, late kasi dumating kaya ngayon na siya kumakain. Ito namang si Sia, gustong-gusto na niya sumama sa didi niya. Bawal nga siyang maligo sa rampa. At yung anak ko, malayo na yung nararating. Lumalakas na yung loob niya. Buti na lang at maraming lubid si Papa at sinisure naman namin na safe at matibay ang lubid na kinakapitan nila. Syempre, safety first. Ito namang isang kapatid ko, ang aga niya kasing lumusong. Kaya ito, tumapat na siya sa kalande kahoy namin dahil giniginaw na raw siya. Meron nga pala kaming unggoy na alaga ayon sa likod. Kamukha niya. At dahil hindi mapigil si Sia at naaawa nga yung isang pinsan ko, ay inilusong niya kahit yung paalang nito, mapagbigyan lang. Pero bawal talaga siyang maligo sa rampa, katihin kasi siya. At para hindi nga siya umiyak, syempre, para-paraan na naman tayong mga nene. Gumawa na naman kami ng improvised swimming pool niya sa gilid ng rampa. Para kunyari ay kasama siyang nagsuswimming. Pero ang totoo, tubig gripo yung sa kanya para sure na safe. Kahit naman gano'n na nasa loob lang siya ng square na timba, ay masayang-masaya na si Sia. Yung lang naman ang gusto namin, hindi siya mag-iiyak at sumamang bumaba sa rampa. At dinig na dinig niyo naman ang sigaw ng anak ko. Sobrang tuwan-tuwa si Sia. Hindi lang si Sia, ayan, pati yung mga malalaking kasama ko, tuwan-tuwa. Nakaka-enjoy talaga mag-swimming dito sa Riverside. O tingnan niyo yung isa kong kapatid, ang laki-laking tao niyan, pero nakasakay sa balyena. Para talaga sa mga bata yung salbabida na yun eh. Ewan ko ba kung bakit siya na yung gumagamit. Mas nag-e-enjoy pa yata nga yung malalaki kaysa sa maliliit. At buti na lang, hindi tirik na tirik ang araw ng mga panahon na yan. Kasi kung hindi, sasakit na naman ang ulo nila gaya nung last week. Kasi sabi nila, pagkaahon daw nila ay parang nilagnat sila. Kasi naman ang init-init tapos inabot sila ng hanggang alas 5 sa paliligo. Hindi ko nga alam kung bakit mga balat kalabaw tong mga tao na to. Kasi sa totoo lang, malamig yung panahon na yan. Ako nga giniginaw kahit hindi ako naliligo. Pero sila, ayaw pa nila talagang magsiahon. At ito naman si Isia, tampi-tampisaw lang siya sa loob ng square na batya niya.
Ang saya-saya ng baby na yan. Oh, cute. Lagi nga pala niyang sinasabi na lamig totoy daw. Siguro giniginaw yung totoy mola niya. Nagbalak nga pala kami na magluto ng kamote at ng mais. Kaya lang dahil sobrang enjoy sila, hindi namin naaalala. At ang usapan namin is bago mag-4, dapat aahon na kami kasi pupunta kami sa sementeryo. Birthday kasi ng lola namin kinabukasan. Kaya nag-decide kami na pumunta na ng Sunday kasi Monday is may mga pasok na kami at hindi na kami makakapunta. Nagtataka naman ako sa pinsan ko kasi minsan pala ay pinangarap niyang maging pagong. Gusto lang daw niyang ma-experience kung paano nabubuhay ang pagong sa ilalim ng takip niya sa likod. Masarap naman kasi talagang kasama ang mga pinsan kasi parang magkakabarkada din ang turingan nyo. Kagaya sa amin, kapag umaalis kami, magkakasama rin talaga kami at kung saan kami biglang magkaayaan ay natutuloy kami basta biglaan. Tulad nga nito, basta nagka-chatan kami kung saan kami pupunta at kung saan kami kakain, ay doon kami natutuloy. At maya-maya nga ay umahon na kami at gumayak para pumunta sa cemetery. Hindi kasi talaga kami papayag na hindi man lang namin madalaw ang lola namin na nagpalaki sa amin, lalo na at birthday nga niya ng February 10. Nandito na nga kami sa cemetery, sa San Rafael Cemetery nga pala, nakalibing yung lola namin. May baon na rin kaming kape, kamote, tinapay at mais. Parang food trip na rin ang gagawin namin. Basta nagpunta kami doon, nagbabaon talaga kami ng kakainin namin. At eto na nga si Aizia at si ate. Naglalakad sila papunta sa may pwesto kung saan nakalibing yung lola namin. Yung lola nga pala namin na yon ang nagpalaki sa amin, sa aming lahat na magpipinsan. 5 magkakapatid, yung mami ko at yung mga kapatid niya, pero lahat kami na apo niya is naalagaan at napalaki niya. Buti na lang at bago mamatay ang lola ko ay naipanganak ko si Aizia. Kaya nakita niya yung huling apo niya sa akin. Kahit 2 years na ang nakalipas ay ang hirap pa rin tanggapin. Kaya talagang hindi namin nakakalimutan ang birthday niya. At nandito na nga kami kung saan nakapwesto ang puntod ng lolo at lola ko. Nasa ilalim nga pala is yung lolo ko at yung nasa taas naman is yung lola namin. Nakamamatay lang noong 2023. Nag-aya si King doon sa lolo nila. Aso si mami? Ay, hindi tayo sumama. Mami Lela. Parang huli natin punta po, kaya tayo eh. Diba? Nandito na nga rin yung isang pinsan ko. After yung magbihis is dumiretso na siya sa cemetery at nagdala pa nga siya ng duyan. Spoiled talaga si Aizia sa mga nonong tito niya. Bigla. Nung umiinom ka, Pipoy, doon. Saan? Umiinom kayo. Ayun naman natin, tatay niya. Sabi ni Bimbi, malakas kang iinom yung pinihan nila. Uy, siya dirty. Nakaalam pa nga sa akin yun. There was a farmer, have a dog, and Bingo was his name. Oh. Oh, sir, mami, ganda. Tanong mo kay mami kung maganda. Tanong mo kay mami Lela kung maganda yung kanta mo. Hindi nga pala namin tinatawag na lola yung lola namin, kundi mami Lela. Nakalakihan na namin yon. Mami talaga ang tawag namin at sa kanya. Na nga, magkakape na nga kami. Parang ang sarap-sarap naman ang higa ng pinsan ko sa kanyang dalang duyan. Sobrang nakakamiss na talaga si Mami Lela, lalo na yung boses niya. At habang nagkukwentuhan nga kami ay nakakita kami ng ibon. Napaka-cute kasi nung ibon kasi para siyang penguin. Hindi ko nga lang siya nakuhaan ng malinaw kasi medyo madilim na nung nakita namin siya. Siguro ay papasok na siya dun sa nest niya. At nakita namin na yung nest nga niya ay nandun mismo sa lugar kung saan kami naka-stay. Kaya... Ayan! Sasam! Kasam? Hawak. Buhat.
At nung madilim na nga is nag-decide kami na mag-uwian na. So that's it for today's video. Bye-bye!